Mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos at tungkol sa Sion, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinuhog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda ay ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus ay nakitang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Nagbalik na po tayo sa karaniwang panahon, kaya mapapansin nyo po sa mga misa na inyong dadaluhan ay naka-green na po uli, no, berde na po uli ang suot ng mga pari. At itong mga pangkaraniwang kapanahunan ay binabalikan natin ang mga katuruan, ang mga milagro at mga gawain ng ating Panginoon. Ito nga pong ebanghelyo na ating karirinig lamang ay mula sa
chapter 5 ng Matthew na famous dahil ito po ang tinatawag na sermon sa kabundukan o Sermon on the Mount. Or another way of calling it is yung Beatitudes. Pero sa Tagalog, mapapalad. Mapapalad ang mga aba, mapapalad ang mga nagdurusa at lumuluha at marami pa, no? Ito ay 8 mapapalad, no? At dito po may tatanong natin, sino nga ba ang mapalad at sino ang sawing palad, no? At mga ang halimbawa po na ibinigay dito ng Panginoon ay tila ba kabaliktaran, kabalintunaan. Bakit nga daw po mapalad ang aba o ang mga mahihirap? Bakit mapalad ang nahahapis? Bakit mapalad ang mga mapagkumbaba? Bakit mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos o yung mga inuusig? Bakit po sila mapalad? Well, para po mas maunawaan natin ito, dahil tila ba kabalintunaan, ay I could imagine na pag-iisipan ko na malamang nung binibigkas ito ng Panginoon na tumatak sa isipan at alaala ng kanyang mga tagasunod at lalong-lalo ng kanyang mga alagad, ay tila ba may awa at pagmamahal ng tinatanaw o tinititigan ng Panginoon ang maraming taong nakaupo at nakikinig sa Kanya. Dahil alam niya po siguro sa Kanyang puso, sa Kanyang dakilang kaalaman, ang pinagdaraanan ng mga taong ito. Alam niya na ito ang mga aba sa lipunan. Alam niya siguro na ang ilan sa kanila ay nahahapis dahil sa kanilang kondisyon ng kabuhayan o dahil sa sakit na marami sa kanila ang inuusig. Sila ang mga mahihina, sila ang mga tila walang boses at walang karapatan sa lipunan. Yung sa ating pananalita ngayon ay tila ba mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya't nung tinatanaw sila ng Panginoon, nung nakatingin sa kanila ang Panginoon, ay mata ng Diyos ang tumitingin. At ang kanyang nakikita ay mapapalad sila. Kaya't suriin po natin ang ano pang mga ano. Dahil dito, para mapapansin din natin, nabibigyang pansin o focus yung mga pangunahing problema ng sangkatauhan at ng ating daigdig. Di po ba? Halimbawa, kahirapan, poverty. O, mas marami pa nga rin po sa ating populasyon dito sa Pilipinas, majority pa rin ay nasa kahirapan. No? And around the world, marami pa rin pong mga tao ang naghihirap. Sa sinabahaba ng kasaysayan ng daigdig, tila ba wala pa rin tayong solusyon sa kahirapan in terms of economic. No? Pero dito ang sinasabi, yung mga aba o the poor in spirit, the anawim, yung mga walang ibang maaasahan, walang ibang mapagkukuhanan, walang ibang mapaghuhugutan kung hindi ang Diyos. No? At ganun din ang problema halimbawa sa mga nahahapis dahil sa sakit, kahit ang cancer, no? At madami pang ibang uri ng sakit na hindi mabigyang lunas. At ang broken families, maraming mga problema na siyang nagiging sanhi ng hinagpis ng sangkatauhan. Ganon din halimbawa ang mga biktima ng gyera, kaguluhan o di pagkakaisa ng tao. Ito mong mga bagay na problema. Ito po siguro mga nakikita ng Panginoon. At sa kanyang pananaw, ang mga tao na nagdaraan sa ganon ay hindi dapat mawala ng pag-asa dahil sila ay, ayon sa kanyang salita, mapapalad. Bakit po? Di ba para bang hindi natin maunawaan kung ang ating pamantayan, ang ating pananaw ay parang ordinaryong utak lang ng tao. Kung utak lang ng tao, sasabihin na, ay, hindi, ang mapalad ay yung mayaman, ang mapalad ay yung makapangyarihan. Ngunit hindi po dito ang mata ng tao o utak ng tao ang umuunawa kung hindi ang pananaw. Ang mata ni Jesus, ang mata ng Diyos at ang isip, no, at pag-unawa ng Diyos ang mas mahalaga dito. Kaya niya po ang pinanggagalingan ng turong ito ng ating Panginoon ay ang isip, ang kalooban, ang pananaw ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sa madaling sabi, ay mauunawaan lamang natin ang Beatitudes, ang mapapalad, kung naroon ang Diyos. Pansinin niyo po uli ang pagkakasabi,
Sabi, mapapalad ang mga aba dahil na wala silang inaasahan kung hindi ang Diyos. Mapapalad ang mga nahahapit dahil ang mag-aaliw sa kanila ay ang Diyos. Na ang mapapalad ang mga pakumbaba dahil tatamuhin nila ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, tunay na makabuluhan lamang at makahulugan lamang at mas mauunawaan natin ang pamantayang ito ng mapapalad o ng beatitudes kung naroon ang Diyos. Kaya mga kapatid, muli sa madaling sabi, ang tunay na mapalad ay yaong mga ang sandalan ay ang Diyos, na ang sanggalang at tagapaglaban nila ay ang Diyos, na walang ibang mga inaasahan, nilalapitan o napagsusumbungan kung hindi ang Diyos. Dahil sa kanilang paglapit sa Diyos, ang kanilang pag-asa na sa Diyos ay hindi po mabibigo. Sa kapanahunan ngayon ng ating hubileo, no, na ang tema ay ang hope, because hope does not disappoint. Tanging ang pag-asang nakaalalay lamang sa Diyos o nakakapit sa Diyos ang hindi nabibigo. Amen.